Sa isang banda, kung siya ay tumatakbo, isipin nyo rin, kung bigla siyang manalo, sasabihin dahil sa produkto yan ng kanyang pagmamaniobra, o kaya naman pag natalo, sasabihin niya na minaniobra ng iba yung resulta ng ating pong halalan. Nahaharap sa reklamong paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 ang kandidato sa pagka-vice-alkalde sa Reyna Mercedes Isabela na si Attorney Jerel Harold Paz Respicio. Inihain kaninang umaga ng Commission on Elections o COMELEC Task Force Katotohanan, Katapatan at Katarungan sa Halalan o Task Force KKK sa Manila City Prosecutor's Office ang reklamo. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, sa social media post ni Respicio, sinabi nito na kaya umano niyang manipulahin ang sistema ng 2025 elections. Binigyang din ng komisyon hindi lang nakasisira sa institusyon o COMELEC ang ginawa ng respondent, kundi pati na sa kredibilidad ng paparating na halalan. Ito po ay napaka-dangerous, napaka-mapanganib. Maliban sa misinformation, napaka-mapanganib po ito sapagkat isipin nyo, ngayon palang kinukondisyon ang isip ng sambayanan na pwedeng gawa ng paraan ng ating pong halalan. Ito ang unang reklamo na isinampa ng COMELEC laban sa isang kandidato kaugnay ng 2025 elections. Dagdag pa ni Garcia, maghahain din sila ng bukod na kasong disqualification at election offense. Gayon din ang disbarment case sa Integrated Bar of the Philippines o IBP. Magpapile din ng disbarment case sa ating pong Integrated Bar of the Philippines. Nalaman din po namin na siya pala isang accountant and therefore magpapile din po ng karampatang kaso para ipatanggal ang kanyang lisensya sa Professional Regulatory Commission. Sa mensahe na ipinadala ni Attorney Respicio sa UNTV News, kinumpirma nito ang inihain sa kanyang reklamo ng COMELEC kaugnay sa sinabi niyang kahinaan umano ng voting machines. Iginiit nito kapag nakakonekta sa internet ang makina ay maaaring madaya ang eleksyon. Bukod sa pagiging abogado, isa rin daw siyang IT expert. Konektado sa internet yung machine bago yung printing ng election returns, pwedeng baguhin through a backdoor yung source code ng pagbilang ng boto at iba yung lalabas na bilang sa election return. In the past elections, connected sa internet yung voting machine even before the printing ng election return. Paglilinaw ng poll chief, hindi totoo na nakakonect sa internet ang mga makina na ginamit sa eleksyon. Hindi rin nila palalagpasin ang ganitong maling impormasyon at sa piskalya na lang siya magpaliwanag. Maganda pong maihandanan niya pagka po pinasagot na po siya ng prosecutor's office. Siyempre, sa mga susunod na araw, yung disqualification case, kinakailangan sumagot din siya. Kaugnay ng paglaban sa maling impormasyon ngayong halalan, lumagda sa isang pledge of commitment ang COMELEC Task Force KKK kasama ang ilang grupo tulad ng Paris Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, NAMFREL, Department of Information and Communications Technology o DICT, Philippine National Police o PNP at kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. Magkakatuwang ang mga ito sa laban sa misinformation mula sa investigasyon hanggang sa posibleng pagsasampa ng reklamo o kaso sa korte para papanagutin ang may mga pakanan nito. The Philippine National Police will use its available resources, personnel, skills, lalong-lalo na dito, para makatulong and to ensure that there will be an election. We are in the process of accrediting more independent fact-checkers. Independent, ibig sabihin, walang pinapanaligan, no? Part of our transparency to ensure we have fair and honest election. Partikular na babantayan ng COMELEC at partner stakeholders ang social media na pangunahing ginagamit sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Pero aminado ang komisyon na may hamon sa kanila dahil wala namang batas upang i-regulate ang social media. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.